Kailangan ninyo ng 20 milyong piso. Ang mga salitang binitawan sa akin sa billing section ng ospital, halos mapatid ang hininga ni Hazel. Inatake sa puso ang kanyang ama. Iyon ang simula ng isang bangungot na nagsimula sa isang tawag sa telepono. Ang bayarin sa pagpapagamot para sa kanyang amang na stroke. Isang halagang imposibleng bayaran sa Amerika. Ngunit mayroon siyang isang pag-asa. Ang kanyang pangalawang tahanan, kung saan siya naninirahan kasama ang kanyang asawang Pilipino, walang sinuman ang nakapag-akala na ang desisyong iyon ang magpapabago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang kuwentong ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay mula sa Ohio, sa Amerika. Ang pangalan ko ay Hazel Thompson. Nagtatrabaho ako bilang isang nurse. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang kuwento ng himala. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari na naganap sa akin at sa aking pamilya. 7 taon na ang nakalilipas, dumating ako sa Pilipinas para sa isang exchange program noong nasa kolehiyo ako. Doon ko nakilala si Jose. Jose Reyes, ang lalaking Pilipino na nagpabago ng aking kapalaran. Matapos kaming ikasal, nagpasya akong manirahan na sa Pilipinas. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa lubos na naiisip kung gaano kalaking biyaya ang idudulot ng desisyong ito. Isang umaga ng tag-araw, gaya ng dati, naghahanda ako para pumasok sa trabaho. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa siwang ng kurtina. Nasa kusina si Jose, naghahanda ng almusal. Ang bango ng sinangag at tuyo ay pumupuno sa hangin. Biglang tumunog ang telepono. Nakarehistro sa screen ang pangalan ng aking ina, si Eleanor. Kung isasaalang-alang ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, kakaiba ang oras ng kanyang pagtawag. Kinabahan ako. Sinagot ko ang tawag habang nanginginig ang aking kamay. Hazel, inatake ang papa mo. Umiiyak ang boses ng aking ina. Nasa ospital kami at hindi maganda ang kalagayan niya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang aking ama, si Walter, ay isang malusog na tao. Kahit retirado na, hindi niya pinalalampas ang kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Nasisiyahan din siya sa kanyang hobby na pagkakarpintero. Ang isiping bigla siyang babagsak ay hindi kapanipaniwala. Ayon sa paliwanag ng aking ina, habang nagbubuhat daw ng kahoy ang aking ama sa hardin, bigla na lang siyang bumagsak. Agad na tumawag ng ambulansya ang kanilang kapitbahay. Subalit, malubha na ang kanyang kalagayan nang dumating sila. Gaano kalubha? Nanginginig din ang boses ko. May malaking ugat na nagbara sa utak niya. Sumailalim siya sa emergency surgery pero sinabi ng doktor na mahihirapan siyang makarecover. Hazel, natatakot ako. Nang marinig ko ang mga salita ng aking ina, napaupo ako sa sahig. Pagkatapos ng tawag, agad akong nag-book ng flight. Walang imik na hinawakan ni Jose ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Ihanda mo lang ang mga gamit mo. Kung hindi dahil sa kanyang mainit na suporta, hindi ko siguro malalampasan ang sandaling iyon. Kinabukasan, sumakay na ako ng eroplano papuntang Amerika. Sa loob ng halos 20 oras na biyahe, puno ng pag-aalala ang isip ko. Kumusta na kaya ang aking ama? Gaano kalubha ang magiging epekto nito? Paano haharapin ng aming pamilya ang sitwasyong ito? Pagdating ko sa Columbus Airport, pagod na ako. Ngunit dumiretso pa rin ako sa ospital. Pagdating ko sa Intensive Care Unit, ICU, hinding-hindi ko malilimutan ang tanawing tumambad sa akin. Ang aking amang laging masigla ay nakahiga, walang malay. Napapalibutan siya ng maraming aparatong medikal. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Hirap din siyang magsalita. Ang kanang bahagi ng kanyang mukha ay bahagyang nakalaylay. Ang kanyang mga mata ay tila naguguluhan. Nakaupo ang aking ina sa tabi ng kama. Nang makita niya ako, tumayo siya at niyakap ako. Hazel, buti dumating ka. Habang sinasabi iyon, muli siyang nagsimulang umiyak. Ipinaliwanag ng detalyado ng doktor ang kalagayan ng aking ama. Cerebral infarction dahil sa pagbabara ng middle cerebral artery. Bagamat na isagawa ang emergency thrombectomy, mayroon ng pinsala sa ilang bahagi ng kanyang utak. Naapektuhan ang kanyang sentro ng wika at paggalaw.
Mayroon siyang speech impairment at right-sided hemiplegia. Kinakailangan daw ng pangmatagalang rehabilitasyon, ngunit may mas nakakagulat na balita. Ipinatawag kami sa billing office ng ospital para sa paliwanag tungkol sa mga bayarin. Ang gastos pa lang para sa emergency surgery at pananatili sa ICU ay lumagpas na sa 1,100,000. Ang tinatayang kabuuang halaga, kasama na ang hinaharap na rehabilitasyon at pagpapaospital, ay aabot sa 350,000, katumbas ng halos 20 milyong piso. May isa pang malaking problema. Hindi sasagutin ng medical insurance ng aking ama ang kabuuang halaga. Pagkatapos niyang magretiro, naka-enroll siya sa Medicare. Ngunit maraming rehabilitasyon ang hindi sakop nito. Ang gastos sa pangmatagalang pananatili sa ospital ay lumampas na rin sa sakop ng insurance. Sa huli, ang halagang kailangan naming bayaran ay aabot sa 1,100,000, halos 12 milyong piso. Nang marinig ito, labis na nabigla ang aming pamilya. May ipon ang aking ina para sa kanyang pagre-retiro, ngunit hindi ito sapat para sa napakalaking gastos na ito. Ang aking kapatid na si Natalie ay isang graduate student. Wala siyang kakayahang tumulong sa pananalapi. Maging ako ay hindi pa gaanong matatag sa aking buhay sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting sa cafeteria ng ospital. Ibinahagi namin ang aming mga alalahanin at takot. Baka kailangan nating ibenta ang bahay, sabi ng aking ina na nanginginig ang boses. Ang bahay na tinirhan namin ng mahigit 30 taon. Ang bahay kung saan ang aking ama mismo ang gumawa ng hardin at inalagaan ito tuwing weekend. Ang katotohanang maaaring maibenta ang bahay na iyon ay sumasakit sa aking dibdib. Hihinto muna ako sa pag-aaral para magtrabaho, mungkahi ng aking kapatid. Nasa doctoral program siya sa psychology. Matagal na niyang pinaghandaan ang kanyang pangarap, ang isiping kailangan niyang isuko iyon ay napakasakit. Nag-usap kami hanggang hating gabi, ngunit wala kaming nahanap na solusyon. Sa huli, umalis kami sa ospital na dala-dala ang bigat ng aming mga problema. Kinabukasan, maaga akong dumating sa ospital. Inilipat na ang aking ama sa isang regular na silid. Sinusuri na siya ng isang physical therapist. Ayon sa therapist, kailangan ng aking ama ng hindi bababa sa 1 taon ng intensive rehabilitation at patuloy na pangangalaga pagkatapos noon. Karaniwan, ang unang 3 hanggang 6 na buwan ay nangangailangan ng inpatient rehabilitation. Pagkatapos nito, lilipat siya sa outpatient therapy. Ngunit dahil sa issue sa insurance, maaring limitahan ang kanyang pananatili sa ospital. Ang mga salita ng therapist ay nagdulot ng panibagong alalahanin. Kung hindi siya makakatanggap ng pinakamahusay na paggamot, lalong bababa ang tsansa niyang gumaling. Naglalakad akong mag-isa sa pasilyo ng ospital, malalim ang iniisip nang biglang may pumasok na ideya sa aking isipan. Paano kung sa Pilipinas, bilang isang nurse, pamilyar ako sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa iba't ibang bansa. Dahil sa paninirahan ko sa Pilipinas, naunawaan ko na rin ang kanilang sistema. Ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas ay ibang-iba sa Amerika. Lalo na sa rehabilitasyon, ito ay mas cost-effective. Bukod dito, mayroon ding mga world-class na pasilidad at teknolohiyang medikal. Kilala rin sila sa kanilang pinagsamang paggamot na kumukumbina sa tradisyonal na pamamaraan tulad ng hilot at acupuncture. Agad kong tinawagan si Jose. Mahal, sa tingin mo ba posible nating dalhin si Papa sa Pilipinas? Sa aking biglaang tanong, hindi nag-atubili ang aking asawa. Oo naman, mahal. Ako na ang mag-aasikaso. Mag-iimbestiga ako. Mula sa araw na iyon, sinimulan naming pag-aralan ang posibilidad ng pagpapagamot sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan si Jose sa isang kilalang ospital sa Maynila na may international patient services. Inihanda ko naman ang mga medical record at kasalukuyang ulat ng aking ama. Partikular kaming naghanap ng ospital na may karanasan sa pagtanggap ng mga pasyenteng dayuhan. Pagkaraan ng ilang araw, isang nakakagulat na katotohanan ang aming nalaman. Ang kabuuang gastos sa pagpapagamot sa Pilipinas ay mas mababa ng halos 8 beses kumpara sa Amerika. Bukod dito, ang kanilang rehabilitation program ay mas masinsinan. Mayroon din silang pinagsamang sistema ng kanluranin at tradisyonal na gamutan.
Nag-aalok din sila ng mga serbisyong pagsasalin para sa mga internasyonal na pasyente at mayroon pang medical coordinator. Puno ng pag-asa, ipinahayag ko ang panukalang ito sa aking pamilya. Ngunit, gaya ng inaasahan, malamig ang kanilang pagtanggap, lalo na ang aking ina, mariin siyang tumutol. Sa Pilipinas, dadalhin mo ang papa mo sa ganoong kalayong bansa? Hindi natin alam ang kanilang wika. Iba ang kultura. Paano siya magpapagamot doon? At sa kalagayan niya, paano natin siya ibibiyahe ng ganoon kalayo? Naiintindihan ko ang kanyang mga alalahanin. Maging ang kapatid kong si Natalie ay nagpahayag ng pagdududa. Hindi ba't ang Amerika ang may pinakamahusay na pangangalagang medikal sa buong mundo? Sigurado ka bang makakatanggap siya ng tamang paggamot sa Pilipinas? At paano ang pagkakaiba sa kultura, kakayanin kaya iyon ni Papa? Likas lamang ang kanilang mga agam-agam. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang malayong at hindi pamilyar na bansa, ngunit hindi ako sumuko. Nagpuyat ako sa pagkolekta ng impormasyon. Inihanda ko ang mga detalye tungkol sa international accreditation ng mga ospital sa Pilipinas, mga kaso ng paggamot sa mga dayuhang pasyente, sistema ng suporta sa pagsasalin at higit sa lahat, ang detalyadong pagtatantya ng gastos. Ang mga materyales na inihanda ko ay naglalaman ng mga sumusunod, ang katotohanang maraming pangunahing institusyong medical sa Pilipinas ay may JCI, Joint Commission International, accreditation, isang paghahambing ng mga rate ng paggaling ng mga pasyente ng stroke sa Amerika, mga totoong kwento ng mga dayuhang pasyente na ginamot doon at mga pag-aaral na nagpapakita ng pagiging epektibo ng pinagsamang sistema tulad ng acupuncture sa rehabilitasyon ng mga pasyente ng stroke. Kinabukasan, nagsimula akong magpresenta sa harap ng aking pamilya. Noong una, may pag-aalinlangan pa rin sila. Ngunit unti-unti, nagsimula silang magpakita ng interes. Naramdaman ko ang pagbabago sa ekspresyon ng aking ina. Talaga bang posible ito? Paano ang transportasyon? Paano tayo maninirahan doon? Mayroon pa ring takot sa kanyang boses. Ngunit nakita ko na rin ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Isa-isa kong ipinaliwanag ang mga inihanda kong sagot. Mayroong mga medical coordinator para sa mga internasyonal na pasyente sa Pilipinas. Mayroon ding serbisyo ng interpreter. Maliit lang ang bahay namin ni Jose pero may sapat na espasyo para sa inyo ni Papa. Ang pinakamahalaga ay ang kalidad at gastos ng rehabilitasyon. Ang paggaling na maaaring abutin ng mahigit 1 taon sa Amerika ay posibleng makamit sa mas maikling panahon sa Pilipinas. At higit sa lahat, hindi tayo mababangkarote. Hindi na natin kailangang ibenta ang bahay o itigil ni Natalie ang kanyang pag-aaral. Habang nakikinig sa aking paliwanag, may mga luhang namuo sa mata ng aking ina. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Huminga siya ng malalim. Sige, Hazel, kung ganyan ka kasigurado, pumunta tayong lahat sa Pilipinas. Sumang-ayon din ang aking kapatid sa desisyon ng aming ina. At sa gayon, napagpasyahan ang aming paglalakbay patungong Pilipinas. Ngunit ang paggawa ng desisyon ay simula pa lamang. Ang paglilipat sa isang pasyenteng may malubhang karamdaman sa isang internasyonal na biyahe ay isang mas komplikadong proseso kaysa sa inaakala namin. Una, kinailangan ng medikal na pagsusuri para matiyak na kaya ng aking ama ang bayahe. Kinailangan din naming mag-book ng isang air ambulance na may espesyal na kagamitang medikal. Bukod dito, kinailangan naming isalin ang lahat ng kanyang medical records mula Ingles patungong Filipino o panatilihing Ingles para sa International Hospital at i-coordinate ang lahat ng paunang paghahanda sa ospital sa Pilipinas. Ang buong prosesong ito ay tumagal ng halos 2 linggo. Sa panahong iyon, tanging pangunahing pangangalaga lamang ang natatanggap ng aking ama. Ang araw-araw na paglobo ng bayarin sa ospital ay lalo pang nagpabigat sa amin. Lumakas ang aming pagnanais na mailipat siya sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Dumating din ang araw ng aming pag-alis. Isinakay ang aking ama sa isang eroplanong may espesyal na kagamitang medikal. Isang pangkat ng mga propesyonal na mediko ang magbabantay sa kanya sa buong bayahe. Malaki ang gastos, ngunit mas matipid pa rin ito kumpara sa ilang linggong pagpapagamot sa Amerika. Sumakay kami ng aking ina sa parehong eroplano.
Nakatingin kami sa labas ng bintana na may halong kaba. Tama kaya ang naging desisyon namin? Kakayanin kaya ng aking ama ang mahabang biyaheng ito? Ang mga ganitong alalahanin ang bumabagabag sa aking isipan. Matapos ang halos 20 oras na babiyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Isang medical team na ang naghihintay sa amin sa airport. Mabilis siyang inilipat sa isang ambulansya. Sinalubong kami ni Jose sa airport. Ang aking ina ay tila namangha sa tanawing unang beses niyang nakita. Hindi ko akalain na ganito kaunlad dito. Ang mga gusali ay mukhang bago lahat. Ang unang impresyon ng aking ina ay positibo, taliwas sa inaasahan. Nang makarating kami sa International Patient Center ng isang universidad na ospital sa Maynila, doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Malinis at modernong pasilidad, mga staff na marunong mag-Ingles, at higit sa lahat, isang mainit na pagtanggap ang sumalubong sa amin. Si Mas Santos, ang International Patient Coordinator, ang naglibot sa amin sa buong pasilidad ng ospital. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang mga paggamot na matatanggap ng aking ama. Ang kanyang matatas na Ingles at profesional na kilos ay lubos na nakapagpagaan ng loob ng aking ina. Dito, sasailalim siya sa intensive rehabilitation ng hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo, 3 hanggang 4 na oras bawat araw. Physical therapy, occupational therapy, at speech therapy ang mga pangunahin. Kung nanaisin ninyo, maaari rin siyang sumailalim sa pinagsamang paggamot na may acupuncture. Sinuri ng mabuti ni Dr. Cruz, ang attending physician, ang kalagayan ng aking ama. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang plano sa rehabilitasyon. Kasama dito hindi lamang ang nutritional therapy kundi pati na rin ang isang programa ng rehabilitasyon na may kasamang tradisyonal na gamutan. Isang komprehensibong diskarte. Tila may mga pagdududa pa rin ang aking ina, lalo na tungkol sa tradisyonal na gamutan. Acupuncture? Talaga bang epektibo iyan? Mayroon bang siyentipikong basehan? Natural lamang ang kanyang mga tanong. Isang espesyalista sa integrative medicine ang mabait na nagpaliwanag. Ipinakita niya ang mga kamakailang pag-aaral at mga klinikal na kaso tungkol sa pagiging epektibo ng acupuncture para sa mga na-stroke. Ang pinakakahanga-hanga ay kung paano niya ipinaliwanag kung gaano kasistematiko ang kooperasyon sa pagitan ng kanluranin at tradisyonal na medisina. Dito, tinatalakay namin ang plano ng paggamot para sa bawat pasyente sa isang lingguhang pagpupulong. Ang mga espesyalista sa kanluraning medisina at mga practitioner ng tradisyonal na gamutan ay magkasamang nagpapasya sa pinakamainam na paraan ng paggamot. Bilang isang nurse, noong una ay may pag-aalinlangan din ako sa tradisyonal na gamutan. Ngunit habang naninirahan sa Pilipinas, personal kong naranasan ang pagiging epektibo nito. Kaya't napakalma ko ang aking ina. Ma, noong nakaraang taon, nang nahirapan ako sa aking slip disc, sumubok ako ng acupuncture. Nakakagulat ang epekto nito. Noong una, hindi rin ako naniniwala, pero iba kapag naranasan mo na mismo. Ang silid sa ospital ay higit pa sa aming inaasahan. Bagamat ito ay isang semi-private room, ang bawat kama ay may kurtinang naghihiwalay para sa privacy. Mayroon ding isang natutuping kama para sa bantay sa tabi ng kama. Mula sa bintana, tanaw ang hardin ng ospital. Ang silid ay malinis at maliwanag. Mas maganda pa ito kaysa sa ospital sa Amerika, sabi ng aking ina na may halong pagkamangha. Kinabukasan, nagsimula ang paggamot ng aking ama. Ang unang linggo ay panahon ng pag-adjust para sa aming lahat. Sumailalim ang aking ama sa physical, occupational, at speech therapy sa umaga. Sa hapon, idinagdag ang acupuncture at herbal medicine. Ang paggamot na halos 3 beses lang sa isang linggo sa Amerika ay ginagawa na ngayon araw-araw. Ang proseso ng paggamot ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Madalas na nagpapakita ng pagkadismaya ang aking ama, lalo na kapag nahihirapan siyang makipag-usap dahil sa kanyang speech impairment. Ngunit ang mga medical staff ay laging matiyaga sa kanya. Bawat maliit na pagunlad ay binibigyan nila ng malaking papuri. Nakakagulat na sa loob lamang ng isang linggo, may maliliit na pagbabago nang nagsimulang lumitaw. Ang mga daliri ng kanang kamay ng aking ama ay unti-unting nagsimulang gumalaw. Sinabi ng doktor na ito ay isang magandang senyales sa maagang yugto. Ngunit para sa aming pamilya, ito ang simula ng pag-asa. Sa Amerika,
Kailan daw nila sinabing mangyayari ang ganitong pagbabago? Tanong ng aking ina. Sinabi nila na aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan. Sagot ko, ang maliit na pag-unlad na ito ay nagbigay ng malaking pag-asa sa aming pamilya. Nagsimulang maglakad-lakad ang aking ina sa kalapit na parke tuwing umaga. Nagsimula na rin siyang sumubok ng mga pagkaing Pilipino sa cafeteria ng ospital. Noong una, nanibago siya sa asim ng sinigang. Ngunit unti-unti, nasanay na rin siya. Hindi nagtagal, natututo na siyang kumain ng mga pagkaing tulad ng adobo at pansit. Pagpasok ng 2 linggo ng paggamot, nagsimula ng magsalita ng mga simpleng salita ang aking ama sa tulong ng speech therapist. Mga pangunahing salita tulad ng oo at hindi. Ngunit malaking tulong na ito para sa komunikasyon. Nagsimula na rin siyang magsanay na iangat ng bahagya ang kanyang kanang braso sa ilalim ng gabay ng physical therapist. Sa panahong ito, may isang kawili-wiling nangyari. Ang katabing kama ay inuokupa ng isang matandang Pilipino na na-stroke din. Halos kasabayan niyang na-admit, ngunit mas mabilis ang kanyang paggaling. Tila nagkaroon ng kompetisyon sa isip ng aking ama nang makita ito. Nagsimula siyang magsikap ng husto sa kanyang rehabilitasyon. Hindi sila nagkakaintindihan sa salita, ngunit madalas silang nagtanguan at nagpapalitan ng pag-engganyo sa isa't isa. Pagkalipas ng 1 buwan, mas kapansin-pansin na ang mga pagbabago. Nagsimula ng magsalita ng mga simpleng pangungusap ang aking ama. Naiangat na niya ang kanyang kanang braso hanggang sa taas ng balikat. Nagkaroon na rin ng kaunting paggalaw sa kanyang kanang binti. Sa tulong ng physical therapist, nagsimula na siyang magsanay na bumangon mula sa kama at umupo. Ang pag-unlad na sinabi sa amin sa Amerika na aabutin ng ilang buwan ay nangyari sa loob lamang ng 1 buwan. Unti-unting humanga ang aking ina sa sistema ng pangangalagang medikal sa Pilipinas. Ang mga nurse dito ay napakabait at masigasig. Hindi mo maiisip sa Amerika na ganito kadalas silang pumupunta sa silid para tingnan ang papa mo. Palagi nilang sinasagot ang aming mga tanong. Ramdam mong inaalagaan talaga nila ang pasyente. Inihambing ko rin ito sa aking karanasan bilang isang nurse sa Amerika. Ang kahusayan at pasyente-centric na diskarte ng sistema ng pangangalagang medikal sa Pilipinas ay muling nagpahanga sa akin. Sa Amerika, dahil sa abalang schedule ng mga medical staff, madalas na mahirap maglaan ng sapat na oras sa mga pasyente. Ngunit dito, tila ang mga doktor at nurse ay naglalaan ng sapat na oras para sa bawat pasyente. Makalipas ang 1.5 buwan, nagsimula ng magsanay ang aking ama na maglakad sa pasilyo ng ospital gamit ang isang walker. Bagamat hindi pa matatag ang kanyang paglakad, ang kanyang determinasyon ay higit kaninuman. Gigising siya ng maaga para humiling ng karagdagang ehersisyo. Sa panahong ito, nagpakita rin ng kamangha-manghang kakayahan sa pag-adjust ang aking ina. Noong una, wala siyang alam na salitang Tagalog, ngunit ngayon, natuto na siya ng mga pangunahing pagbati. Magandang umaga, salamat po, masarap. Nakakapag-order na rin siya ng pagkain ng mag-isa sa cafeteria. Nagsimula na rin siyang manood ng mga teleseryeng Pilipino. Naghahanap siya ng may mga English subtitles para magpalipas ng oras. Hazel, sino itong aktor na ito? Ang gwapo niya. Nang itanong iyon ng aking ina habang nanonood, hindi ko mapigilang matawa. Hindi ko inakala na ganito kabilis siyang makaka-adjust sa kulturang Pilipino. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Sa 2 buwan ng paggamot, biglang nilagnat ng mataas ang aking ama at nagkaroon ng sintomas ng pneumonia, isang pangkaraniwang komplikasyon sa mga pasyente ng stroke. Ngunit sa sandaling iyon, muling nabalot ng takot ang aming pamilya. Naisip ko, paano kaya kung nasa Amerika kami? Ngunit ang mabilis na pagtugon ng medical team sa Pilipinas ay kahanga-hanga. Agad na sinimulan ang antibiotic therapy. Isinagawa rin ang 24 oras na masusing pagsubaybay. Halinhinan ang mga staff sa pagsuri sa kalagayan ng aking ama. Madalas na sinusuri ng mga nurse ang kanyang temperatura at binabantayan ang anumang pagbabago. Ang mas nakakagulat ay ang gastos. Kung sa Amerika, ang ganitong intensive care ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar na karagdagang bayarin. Ngunit sa Pilipinas, salamat sa PhilHealth at sa suporta para sa mga dayuhang pasyente, ang aming binayaran ay medyo maliit lamang. Nagbigay ito ng malaking kapanatagan sa aming pamilya.
Sa loob ng 3 araw, naging matatag ang kalagayan ng aking ama. Ipinagpatuloy ang kanyang rehabilitasyon. Ang pangyayaring ito ay lalo pang nagpatibay ng aming tiwala sa sistemang medikal ng Pilipinas. Hindi na muling nagpahayag ng pagdududa ang aking ina. Sa halip, nagsimula na siyang ipagmalaki ang kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan sa Amerika. Hindi ninyo paniniwalaan, pero ang ospital dito ay talagang kamangha-mangha. Ang mga doktor ay laging naglalaan ng oras para ipaliwanag ang lahat, at ang mga nurse ay parang pamilya kung mag-alaga. At ang gastos, maliit na bahagi lang ng sa Amerika. Ganito ang sinasabi ng aking ina sa kanyang mga kaibigan sa Amerika habang nagvi-video call. Pagpasok ng 3 buwan ng paggamot, nagpakita ng malaking pag-unlad ang aking ama. Nagagawa na niyang ikutin ang hardin ng ospital gamit ang isang walker. Nakikipag-usap na rin siya. Bagamat hindi pa perpekto ang kanyang bigkas, mas madali na siyang magpahayag. Nagsimula na rin siyang magsanay na kumain gamit ang kutsara gamit ang kanyang kanang kamay. Sa panahong ito, mas lalo kaming nahuhumaling sa kulturang Pilipino. Tuwing weekend, ginalugad namin ang mga lokal na palengke malapit sa ospital. Namangha ang aking ina sa mga sariwang sangkap. Hindi pa ako nakakita ng ganito, kasariwang mga gulay at prutas. Ibang-iba sa mga malalaking supermarket sa Amerika. Maging ang aking ama ay nagsimulang masanay sa pagkaing Pilipino. Noong una, nahihirapan siya sa pagkain sa ospital. Ngunit unti-unti, natuto siyang kumain ng mga pagkaing tulad ng tinola at nilaga. Parang may mabuting dulot sa katawan ang pagkain ito. Lalo na itong mainit na sabaw, parang nakapagpapalakas talaga. Ang aking ama ay nagpakita ng partikular na interes sa mga pagkaing Pilipino na hindi niya natikman sa Amerika. Isa sa mga pinaka-hindi malilimutang bagay sa buhay sa ospital ay ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipinong pasyente at kanilang mga pamilya. Sa kabila ng hadlang sa wika, palagi nila kaming sinasalubong ng may ngiti. Madalas din silang nagbabahagi ng prutas o merienda. Lalo kaming naantig nang bigyan kami ng isang lola mula sa kabilang silid ng mainit na lugaw na siya mismo ang nagluto. Sa aming probinsya, kapag may sakit, may tradisyon kaming magbahaginan ng pagkain ang mga kapitbahay. Nang isalin ito sa amin, may mga luhang namuo sa mata ng aking ina. Sa Amerika, bihira na ang ganitong kalapit na ugnayan sa mga kapitbahay, nakakataba ng puso. Ang rehabilitasyon ng aking ama ay lalo pang umunlad sa paglipas ng mga araw. Bukod sa physical, occupational at speech therapy, sinimulan na rin ang music therapy at art therapy. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga ganitong malikhaing diskarte ay nakakatulong sa paggaling ng utak. Noong una, tila naiilang pa siya, ngunit hindi nagtagal, naging aktibo na siya sa mga gawaing ito. Nang makita ko ang aking ama na may hawak na gitara at tila awkward na tumutugtog sa oras ng music therapy, hindi ko mapigilang mapaluha. Noong kabataan niya, hobby niya ang paggigitara. Para sa kanya, ang gawaing ito ay higit pa sa isang paggamot. Ito ay isang makabuluhang karanasan na muling nag-ugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Pagpasok ng ika-4 na buwan, sa tulong ng therapist, unang beses na nakalakad ang aking ama gamit ang isang tungkod. Bagamat hindi pa matatag, ito ang kanyang unang hakbang na walang walker. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng isang maliit na selebrasyon sa isang restaurant malapit sa ospital. Sinabi ng aking ina habang may luha sa kanyang mga mata, kung nasa Amerika tayo, malamang nakaupo pa rin siya sa wheelchair hanggang ngayon. At baka naibenta na ang ating bahay. Hazel, ang iyong mungkahi na pumunta sa Pilipinas ay isang napakatalinong desisyon. Sa katotohanan, ang gastos sa Amerika ay sapat na para mabaon sa utang ang aming pamilya. Ang kabuuang gastos sa 4 na buwang paggamot at pananatili sa ospital sa Pilipinas ay mas mababa pa kaysa sa 1 buwang gastos sa pagpapagamot sa Amerika. Lalo na ang mga alternatibong diskarte tulad ng acupuncture na halos hindi sakop ng insurance sa Amerika. Lahat iyon ay babayaran mula sa sariling bulsa. Ngunit sa Pilipinas, ang ganitong pinagsamang paggamot ay kasama bilang bahagi ng standard protocol. Sa panahong ito, kinausap kami ng doktor ng aking ama. Pinag-usapan namin ang mga plano para sa hinaharap. Kung magpapatuloy ang kanyang paggaling sa kasalukuyang bilis,
Inaasahan na magagawa na niya ang mga pangunahing gawain sa araw-araw sa loob ng 6 na buwan, ngunit para sa kumpletong paggaling, maaaring kailanganin pa ng halos 1 taon. Ito ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga doktor sa Amerika. Doon, tinataya nilang aabutin ng hindi bababa sa 1 taon ng inpatient rehabilitation bago pa man magawa ang mga pangunahing gawain. Nang tanungin ko ang dahilan ng pagkakaiba, ipinaliwanag ng doktor ang ilang mga kadahilanan. Una, iba ang intensity ng paggamot. Dito, nagbibigay kami ng ilang oras ng iba't ibang therapy araw-araw. Pangalawa, naniniwala kaming ang pinagsamang sistema sa tradisyonal na gamutan ay nagpapataas ng pagiging epektibo. Ang acupuncture at herbal medicine ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak at pagbabawas ng pamamaga. At higit sa lahat, mahalaga ang suporta at aktibong partisipasyon ng pamilya. Ang pagiging aktibong sumusuporta at nakikilahok sa paggamot tulad ng inyong pamilya ay may malaking epekto sa paggaling. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng malaking kapanatagan sa aming pamilya, lalo na ang aking ina, na tuwing umaga ay tumutulong sa mga simpleng ehersisyo ng aking ama. Isinasabay niya ang mga pagsasanay sa rehabilitasyon sa oras ng pagkain. Ang mga salita ng doktor ay nagbigay ng katiyakan na hindi nasasayang ang kanilang mga pagsisikap. Pagpasok ng 5 buwan, nagagawa na ng aking ama na mag-isang pumunta sa banyo gamit ang mga pantulong na kagamitan. Ito ay isang napakahalagang pag-unlad para sa parehong pasyente at pamilya. Ang pagbabalik ng kalayaan ay may mahalagang epekto hindi lamang sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa kalusugang pangkaisipan. Sumigla ang ekspresyon ng aking ama. Kitang-kita ang unti-unting pagbabalik ng kanyang tiwala sa sarili. Sa panahong ito, may isang kawili-wiling nangyari. Nakatanggap kami ng isang kahilingan mula sa International Patient Center ng ospital na gamitin ang kaso ng aming pamilya bilang isang pag-aaral. Isang pag-aaral na susuriin ang mabilis na paggaling ng aking ama at ang epekto ng pinagsamang sistema ng paggamot. Masaya kaming pumayag. Pagkatapos noon, may isang delegasyon mula sa Amerika na dumalaw upang obserbahan ang proseso ng paggamot ng aking ama. Si Dr. Johnson, isang neurologist mula sa Amerika, ay hayagang nagpahayag ng kanyang pagkamangha. Ang ganitong pinagsamang diskarte ay hindi makikita sa Amerika. Ang epekto ay talagang nakakagulat, lalo na ang kombinasyon ng acupuncture at modernong medisina ay kawili-wili. Kailangan din naming isaalang-alang ang pagpapakilala ng ganitong diskarte. Sa kanyang mga salita, napangiti ng may pagmamalaki ang aking ina. Noong una, nagduda rin ako. Pero nang makita ko mismo ang resulta, wala na akong masabi. Habang nakakakuha ng atensyon ang kaso ng aking ama, madalas na kaming nagbibigay ng payo sa mga pamilya ng ibang dayuhang pasyente. Lalo na ang aking ina, na nagtuturo sa mga bagong dating na pamilya ng mga tip kung paano mag-adjust sa sistema ng ospital sa Pilipinas. Medyo maninibago kayo sa simula, pero hindi magtatagal, hahanga rin kayo sa sistematikong sistema dito. Pagkalipas ng 6 na buwan, gumawa kami ng isang malaking desisyon dahil sapat na ang katatagan ng kalagayan ng aking ama. Nagpasya kaming lumabas na ng ospital at ipagpatuloy ang kanyang rehabilitasyon bilang isang outpatient sa aming bahay. Sumang-ayon din ang doktor sa desisyong ito. Inirekomenda niya ang 3 beses na outpatient rehabilitation at 2 beses na acupuncture treatment sa 1 linggo. Sa araw ng kanyang paglabas, lahat ng staff ng ospital ay lumabas para ihatid kami. Naghanda pa sila ng isang maliit na card ng pagbati. Sa loob ng 6 na buwan na ginugol namin sa ospital, sila ay naging higit pa sa mga medical staff. Naging parang pamilya na sila. Lalo na ang aming nurse na si Ma'am Mabel na may luhang yumakap sa amin. Mamimiss ko po kayo, pero masaya po ako para sa inyong bagong simula. Ang buhay sa bahay ay panibagong hamon. Ang aming kondominium ay orihinal na idinisenyo para sa aming 2 ni Jose. Ngunit ngayon, kasama na namin ang aking mga magulang. Masayang ipinaubaya ni Jose ang aming silid tulugan para sa kanila. Sinabi niyang, sa sofa na lang siya sa sala matutulog. Ang kanyang pangunawa at suporta ang naging pinakamalaking lakas namin sa buong prosesong ito. Pagkalipas ng 9 na buwan, nagagawa ng maglakad ng aking ama sa aming kapitbahayan gamit lamang ang isang tungkod.
Ang kanyang kakayahang magsalita ay halos bumalik na sa dati. Ang pinakakahanga-hanga ay natuto siya ng ilang salitang Tagalog, mga pangunahing pagbati tulad ng magandang umaga at salamat po. Labis kong ikinararangal na makita siyang nakikipag-usap sa aming mga kapitbahay. Noong una, hindi ko inakalang posible ang ganitong paggaling, sabi ng aking ama isang araw habang naglalakad kami. Sa Amerika, sinabi ng mga doktor na maaaring habambuhay na akong aasa sa wheelchair. Kung makikita nila ako ngayon, siguradong magugulat sila. Pagkalipas ng isang taon, halos kumpleto na ang pagbabalik ng aking ama sa normal na pamumuhay. Minsan, nahihirapan pa rin siyang magbalanse, ngunit nakakalakad na siya kahit walang tungkod. Ang kanyang cognitive function ay halos ganap nang naibalik. Inilarawan ng kanyang doktor ang kanyang kaso bilang isang kamangha-manghang paggaling. Mahigit 20 taon na akong gumagamot ng mga pasyente ng stroke, ngunit bihira ang ganitong perpektong paggaling, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang paunang kalagayan. Ito ay isang magandang halimbawa na nagpapakita ng pagiging epektibo ng pinagsamang sistema. Ngayon, ganap nang naibalik ang kalusugan ng aking ama. Sa kanyang mga regular na check-up, hindi na siya nangangailangan ng anumang espesyal na paggamot. Nagsimula siyang magboluntaryo na magturo ng English conversation sa aming community center. Tuwing weekend, nagdaraos din siya ng isang maliit na woodworking class. Parang nagsimula ang isang bagong kabanata sa aking buhay. Hindi ko inakalang gagawin ko ito pagkatapos kong magretiro, sabi ng aking ama na may masayang ngiti habang naghahanda para sa kanyang klase. Ang aking ina naman ay nasisiyahan sa pagbili ng mga sangkap na Pilipino sa kalapit na palengke. Gumagaling na rin siya sa pagluluto ng mga pagkaing Pilipino. Ngayon, nakapagluluto na siya ng sinigang at adobo ng mag-isa. Kamakailan, sumali pa siya sa mga kapitbahay sa paggawa ng atsara. Ipinagmamalaki niyang naranasan niya ang tunay na kulturang Pilipino. Isang gabi, habang sama-sama kaming naghahapunan, ang sinigang na luto ng aking ina at isang American-style salad ay nakahain sa mesa. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Habang ninanamnam ang kapayapaan at kaligayahan ng sandaling iyon, bigla kong naalala ang mahirap na desisyon 3 taon na ang nakalilipas. Alam niyo ba, mahigit 3 taon na pala tayong nandito sa Pilipinas. Noong panahong iyon, may isip ba natin ang ganitong tagpo? Sabi ko. Sumagot ang aking ama habang nakangiti. Ang buhay talaga ay hindi mahuhulaan. Minsan, ang pinakamadilim na sandali ang nagiging daan patungo sa pinakamaliwanag na ilaw. Sumang-ayon din ang aking ina. Noong una, napaka-alien sa akin dito at natatakot ako. Pero ngayon, komportable na ako na ayaw ko nang umalis. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang lugar ng pagpapagaling para sa amin. Naging tunay na tahanan na namin ito. Itinaas ni Jose ang kanyang baso ng alak at nag-alok ng isang toast para sa pamilya, kalusugan at mga bagong simula. Nagbanggaan kami ng aming mga baso at nagtawanan. Ang kaligayahan ng sandaling iyon ay hindi maipaliwanag sa salita. Isang umaga, naglalakad kami ng aking ama sa tabi ng Manila Bay. Ang sikat ng araw sa umaga ay kumikinang sa tubig. Ang sariwang hangin ay dumadampi sa aming mga mukha. Huminto sandali ang aking ama at huminga ng malalim. Minsan, dinadala tayo ng buhay sa mga hindi inaasahang landas. Ngunit minsan, ang mga landas na iyon ang nagiging pinakamagandang paglalakbay. Ang mga salita ng aking ama ay naglalaman ng malalim na karunungan. Ang mga krisis at hamon na ating kinakaharap ay madalas na mga pagkakataon para sa ating paglago at paggabay sa atin tungo sa mga bagong posibilidad. Ang mahalaga ay hindi mawalan ng pag-asa sa proseso at magkaroon ng lakas ng loob na sumulong. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking ama. Sabay naming pinagmasdan ang magandang tanawin ng Maynila. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat. Pasasalamat sa paggaling ng aking ama. Pasasalamat sa pagiging mas malapit ng aming pamilya. At pasasalamat sa lahat ng ipinakita sa amin ng bansang Pilipinas. Sa inyo na maaaring dumaranas ng mahihirap na sandali sa inyong buhay ngayon, mayroon akong gustong sabihin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Minsan, ang pinakamadilim na sandali ang nagiging daan patungo sa pinakamaliwanag na ilaw.
at buksan ang inyong isipan sa ibang mga posibilidad at pagpipilian. Ang pagkakataong magpapabago ng inyong buhay ay maaaring magmula sa hindi inaasahang lugar. Ang Pilipinas, para sa aming pamilya, ay hindi lamang isang lugar ng pagpapagaling. Ito ay naging simula ng isang bagong buhay. Sa lugar na ito, kung saan nagsama-sama ang world-class na teknolohiyang medikal, makataong pangangalaga, at isang mahusay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, natagpuan namin hindi lamang ang kalusugan, kundi pati na rin ang isang bagong kahulugan sa buhay. Ang pinakamahirap na desisyon ay minsan nagiging pinakamatalinong pagpili. Sana ay tandaan ninyo yan.